Paulit-ulit namang nagsorry ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nag-viral matapos manakit at magkasa ng baril sa isang road rage sa Quezon City. Face-to-face sila kahapon ng siklistang kanyang nasaktan sa Senate hearing. Magbabalita si Mayan Los Baños. Sa harap ng senador, iginingit ng siklistang si Alan Bandiola at dating pulis si Wilfredo Gonzales na nagkapatawaran na sila kasunod ng road rage incident sa Quezon City noong August 8. Yun nga lang ang bersyon ng kanilang kwento magkaiba. Kwento ng siklista, siya ang unang nagitgit ng kotse ni Gonzales kaya tinapik niya ito ng 3 beses sa welcome rotonda. Maya-maya, pagdating daw sa Quezon Avenue, kinalt siya ng galit na si Gonzales. Para hindi tumilapon, isinagi raw ni Bandiola ang bisikleta sa sasakyan kaya nagasgasan ito. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng baril. Pero sa bersyon ni Gonzales, sa unang komprontasyon, minura siya ng siklista. Minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, ka. Bigla ka po preno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dinerty finger po niya ako, umabol ka kung kaya mo. Pinukpok pa raw ni Bandiola ang bandang bubungan ng kotse habang may suot na gloves na hard knuckles. Ang problema, nang tignan ng litrato sa insidente, totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi na lang sabi ng mga pulis sinungaling. Yung kanan po niyang kamay, nakikwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yung kanang kamay niya, wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Very clear dito, wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang pero itinanggi ni Bandiola na nagmura siya at iginiit na hindi pukpok kundi tapik lang ang ginawa niya sa kotse ni Gonzales. Kaya ang mga senador muntik-muntikan ng magpakontempt. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. Pero hindi bumenta sa mga senador ang self-defense niyang paliwanag. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss. Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo. Naungkat pa na sa barangay pa lang, nasa 10 reklamo na raw pala ang nakahain laban kay Gonzales. Merong robbery, frustrated homicide, grave threat at grave coercion. At taong 2018 nga, na-dismiss siya sa serbisyo. Base sa resulta ng pagdinig, plano ng ilang senador na maghain ng panukala para sa mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa road rage. Para nga daw maiwasan ang mga insidenteng ganito, isusulong nila Senator Bato de la Rosa na gawing panghabang buhay ang pagkakakulong ng mga sisiga-siga at nag-aamok sa kalsada. Sa huli, heto raw ang natutunan ni Gonzales. Dapat pinagpasensya ko na lang po yung ginawa sa akin at unang-una po, ayoko na po magbaril. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.